Tagay. Batiin natin si Xiobli. Sa Jinling Award ng Tesh competition na ito, nanalo siya ng kampyonato. Halika, para kay Xiobli. Tagay ulit tayo. Congratulations! Salamat. X-Boy, SAQNG. Ang operasyong ito, nagkamali si X-Bully. Dahil dito, libu-libong customer ang nawalan ng ari-arian. Iniligtas niya ang buhay ko. Hindi ko siya kayang pabayaan. Kaya, pwede mo ba siyang saluhin? ako. Saj, ako na ang susuko. Lahat ng kahinatnan, ako ang mananagot. Saig. 3 kaon lang. Paglabas mo, pakakasalan kita. Paglabas kong kulungan, tinupad niya nga ang pangako niya at pinakasalan ako. Pero sa loob ng 3 taon na ito, hindi niya ako kailaman tiningnan ng totoo. Iljet, hindi ba sabi mo, may inihanda kang regalo para sa akin? Ano yon? Buksan mo. Ang ganda. Salamat, Iljet. Tutulungan kitang isuo. Ma'am, Ayan. Kumusta? Gusto mo ba? gusto ko. Sobrang gusto ko. Wow, ang tamis naman. Nga. Ay, Iljet pala. Kung mag-celebrate tayo dito sa bahay. Si SQNG, hindi kaya siya magalit? Huwag mo siyang intindihin. Kami, nagkakasal lang naman, dahil sa isang pangako. Ma'am, Hindi pala siya walang pakialam sa akin. Kundi ang puso niya, hindi kailaman naging sa akin. Wayanal, sa susunod na linggo, kaarawan ko na. Nag-book na akong restaurant. Pwede ka bang? Ilang kaon ka na ba? Huwag mo na akong guluhin sa mga ganyan. Ang kinakaayaw ko, ay ang kagbibigayan ng regalo, mga mapagkunwari at tambatang laro. LNSAQNG. Ang lungkot ng itsura mo. Gusto mo bang masira ang saya ng lahat? eto SQNG. Okay ka lang ba? Si Iljet, ganyan na siya simula high school. Malamig ang tono niya. Nasaktan ka naman. Pero, huwag ka na magalit sa kanya. Pagsasabihan ko siya. Yazhang, bilisan mo, kunin mo para kay eto SQNG. Malinis na tuwalya at kumot. Baka kumain ng lamig. Wag na. MRSG. Nagmamalasakit lang naman si Miss Tsu. Basang-basa po kayo. Magpalit na po kayo ng damit. Sabi ko. Wag na. Wayanal, naalala mo pa ba? Kung anong araw ngayon? Siyempre naalala ko. Kaya pala. Alam mo pala. Siyempre naalala ko. Ngayon, ang araw na nanalo si Xiobli sa Jinling Award bilang champion. Nag-celebrate lang kami. Nakadating ka rin sa tamang oras. Manahimik ka na lang sa tabi. Huwag kang panira ng saya. Kahit na ikaw si MRSG. Pero ngayon, sa bahay na ito, ang bida ay si X-Boy. Siguro hindi naiintindihan ni MRSG kung ano ang ibig sabihin ng award na ito. Ano, isang kasal na nakuha sa 3 taong pagkakakulong. Palaga namang itinuturing niya ang sarili niya na MRSG. Tama. Eto SQNG. Tungkol sa nangyari noon, patawarin mo ako. Iljet, ayaw lang niya na ako ang maghirap, kaya ikaw ang pinapalit niya sa akin. Kung may sisisihin ka, ako na lang ang sisihin mo. Huwag kang magalit sa kanya. Eto SQNG. Nagdala ka pang keke. Ah, Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo? Mula sa paghabol sa kanya, hanggang sa pagpapalit sa kanya sa kulungan ng 3 taon. At pagkatapos lumabas ng kulungan, tinupad niya ang pangako niyang magpakasal. 6 na taon na. Ang pagmamahal niya,
Hindi niya kailaman ibinigay sa iyo kahit kaunti. LNSAQNG. Tama sila. Hindi ikaw ang bida sa bahay na ito. Kuya MN, bakit ka nandito? Ang tagal nating hindi nagkita. Bakit ka nakaganyan? Umalis ka. SAQNG. Matagal na kitang hinahanap. Alam mo ba? Ang algorithm system na ginawa mo para sa akin. Hanggang gayon, ito pa rin ang core structure ng aming grupo. Alam ng lahat sa industriya. Ikaw ang nagwagi ng Jinling Award. Si Q. Pero pagkatapos noon, wala na akong narinig na balita tungkol sa iyo. Mabuti na lang at nakalabas ka na. Dahil pinangakuan na kita, gagawin ko talaga. Magkakasal muna tayo. Ayokong magpakita ka pa sa publiko. Sa hinaharap, maging sekretarya ka na lang sa G Corporation. Manatili ka lang ng tahimik. SAQNG. Huwag mong hayang dahil sa isang bubong na tumitulo, ay isuko mo ang buong kalangitan. Tama ka. Hindi ko na dapat. Manatili pa sa bubong na tumutulo. SAQNG. Ito ang contact number ko. Kung may problema ka, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Salamat. Ang ganda nyo tingnan na magkasama. Kumusta? Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko. Yayashang, Ma'am, ano po ang ipag-utos nyo? akibigay ito kay JYNL. Ma'am, kahapon po si Sir. Siguro po ay para lang. Gantihan ang pagliligtas ni Miss X. Bigyan nyo pa po siya ng oras. Sa mag-asawa po, wala pong galit na tumatagal. Binigyan ko na siya. Ang huling pagkakataon. Pero sa puso niya, si X-Blee lang ang mahal niya. Wala akong puwang doon. Assistant Wang, ito ang resignation letter ko. Kaso na lang po. Ma'am, magre-resign po kayo. Hindi po ba kayo nagtatrabaho dito para lang makasama si Boss G? Kaya niyo po ginawa ang trabahong ito. Ngayon, Ngayon hindi na. Kasi sa mga mata niya, wala naman ako. Hindi ba? ma'am, ang galing niyo po talaga. Sa trabaho, ang umalis ng ganoon. Sayang naman. Salamat sa pag-aalaga mo sa loob ng ilang taon. Pero, nakapagdesisyon na ako.
Ang kanyang kagakakilanlan ay hindi dapat ibunyag sa kahit sino. Hindi mo na rin kailangang iulat sa akin ang tungkol sa kanya. Lahat ay ayon sa patakaran ng kumpanya. Sabi ni Boss J. Ang tungkol kay MRSG. Lahat ay ayon sa patakaran ng kumpanya. Kung gayon, ang pagbibitiw ni MRSG. Dapat alam ni Boss J. LNSAQNG. Bigyan mo ako ng tubig. Sir. Wala na po si MRSG sa bahay. Ano na naman ang kakulo niya? Nasaan siya? Maaga pa lang, nag-impake na si MRSG. Umalis na po siya. Umalis. Sir. Dinala niyo po si Miss X dito kagabi. Baka nagalit po si MRSG. Nagkapalayas-palayasan na naman siya. LNSAQNG. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Huwag kang umasa na patatawarin kita. Kuya MN, bakit ka nandito? Nabalitaan kong magbibitiw ka. Interesado ka bang sumama sa kumpanya ko? Bumubuo kami ngayon ng isang grupo. Ang aming core technical team ay nangangailangan ng tulad mo, isang Jinling Award champion. Kung gusto mo, hinihintay kita. Huwag mo akong lokohin. Sa mga pa-hard to get mo. Pinapabalik tayo ni Lola sa lumang bahay para kumain. Ngayong gabi, alas 6. Huwag kang magpakita kung malilate ka. Sa mga taon ko sa pamilya G, si Lola lang ang mabait sa akin. Kahit makipaghiwalay ako kay JYNL, dapat magpaalam ako. Kay Lola ng maayos. SAQNG. Kontakin mo ako kapag nakapagdesisyon ka na. Salamat Kuya MN. Bumalik na si QNG. Halika, umupo ka at kumain. Ang tagal mong nawala. Sa wakas, bumalik ka na. Tamang-tama. Maraming ginagawa si Yayasang dito. Pumunta ka sa kusina at tumulong mag-ayos. Magdagdag ka pa ng ilang putahe. Ma, agod ako ngayon. Ayoko magluto. Dati, ginagawa niya ang lahat para mapaluguran si Mama. Ngayon, tumanggi siya. Agod. Nasa opisina ka lang. Gaano ka naman mapapagod? Kung ganyan ka kaarte, bakit hindi ka na lang mag-resign at manatili sa bahay? Para hindi ka na nakakahiya sa labas. Nagresing na ako. Ano? SAQNG. Huwag kang magsalita ng ganyan. Halika, umupo ka at kumain. Umupo na kayong lahat. Halika, umupo ka. Nakakagulat talaga. Dati, si Ellen SQNG ay mapilit na umupo sa tabi ni YNL. Ngayon, hindi na siya nag-iingay. Dati, para lang tanggapin ninyo ako. Isinakripisyo ko ang lahat para pasayahin kayo. Mula ngayon, hindi na mangyayari yon. Ellen SQNG, nasaan ang singsing mo? Busog na ako. May gagawin pa ako. Kaya alis na ako. Naggapanggap lang. Hindi lang talaga niya gustong isuot. Hindi man lang niya kayang aminin yun. Hindi siya kasing elegante ni X-Blee. Ma, kumain na lang tayo. Bakit mo pa binabanggit si X-Boy? JYNL. Si X-Blee ang iyong kahinaan. Kahit biro lang ang iba, ayaw mo pa rin. Ako na asawa mo. Ano ba ako sa'yo? Siya kamakailan. Iba nga sa dati. Assistant Wang. Ako na ang magtatapos ng turnover. Tingnan nyo, si MRSG yan, di ba? Ang ganda. Balita ko siya raw ang bagong algorithm genius sa tech world. Kaya pala si Boss G. Walang sismis. Ang galing pala ni MRSG. Tatlong taong lihim na kasal. Naging asawa at sekretarya mo. Walang nakakaalam na ako si MRSG. Pero ngayon,
Dinala mo si X-Blaze sa kumpanya. Pakisabi sa sekretarya, magdalang kape. Secretary Lin, gusto ni Miss X ng cap. Hayaan na. Huling araw ko naman. Ito na ang huling beses na ipagtitimpla ko siya ng kape. Sino ang nagkapasok sa'yo? Ete sa QNG. Ete sa QNG. Hindi mo kailangang maging mapaghinala. Sa lugar na tulad ng kumpanya, magselos, hindi ba? Grabe naman. Yakap mo pa ang asawa ko. Tapos ako ang sinisisi? Ang galing mo naman. Ang ke. Aray. Ete sa QNG. Kahit ayaw mo sa akin, hindi mo naman kailangang sinadyang pasunugin ako, di ba? LNSAQNG. Nagbaliw ka ba? Kung naiinggit ka at gumagawa ng gulo, tingnan mo muna ang posisyon mo. Sino ka ba? Dati. Baka pinag-isipan ko pa. Para pigilan kayo. Pero ngayon, hindi ko na yan gagawin. Kahit ano pa ang iniisip mo. Kung may susunod pa, umalis ka sa kumpanya. Wala nang susunod. Ngayon na nga ang huling araw ko. Salamat pa sa'yo dahil pinabilis mo ang pag-alis ko. JYNL. Mula ngayon, hindi na tayo magkikita. YNL, uminom kang tubig. Dati siya ang nagdadala ng tubig para sa akin. Ano bang nangyayari sa kanya? Ang weird ng ugali niya. LNSAQNG. Tuwing uwi siya, hindi ba siya laging lumalabas agad? Bakit na naman siya nagkapabagal ngayon? Sir, nandito na po kayo. May ipag-utos po ba kayo? Nasaan si Maam? Hindi niya ba ako narinig? Maam. Sir. Hindi pa po umuwi si Maam. Hindi pa umuwi? Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na po sa inyo noon. Pagkatapos po ng selebrasyon ni Miss Tsu, dito sa bahay, umalis po siya kinabukasan ng umaga. At hanggang ngayon po, hindi pa po siya bumabalik. Sir, nasaktan niyo po talaga ang puso ni Maam noon. Naawa po ako sa kanya. Masyado po kayong malamig. Si Maam, napakabait na tao, pero sinaktan niyo po siya ng husto. Sa tingin ko po, mahirap na po siyang balikan. Nakakatawa. Akala niya ba sa ganoong paraan, makukuha niya ang atensyon ko? Sir, ito po ang mga dokumentong iniwan ni Maam dati. Hindi niyo pa po nababasa. Algorithm agreement. Wala siyang alam sa mga yan. Dahil ba kay X-Bully, tinawag siyang algorithm genius ng media. Kaya, ginagamit niya yan para magselos. Nakakatawa. Huwag mo na siyang pansinin. Isa siyang ulila. Saan siya pupunta pag-aalis niya sa pamilya G? Baka sa loob ng ilang araw, babalik din siya ng tahimik. Nagkamali ba ako noon? Chiobli. Salo-salo. Seg, hintayin mo ako. Sir, ang mga dokumento, baka nagkamali kayo ng kuha ng dokumento. Nabasa ko na ang mga dokumento. Wala namang malaking bagay. Huwag mo nang ulitin. Sir. Ito po ang mga dokumento na ibinigay ni MRSG sa inyo. Boss J, ang kape niyo po. Hindi tama ang lasa. Ibalik mo at ulitin. Opo. Bagong dating po kasi siya. Unang beses pa lang niya gumawa. Hindi pa sanay.
Ipapaulit ko agad sa kanya. Nasaan si LNSAQNG? Siya ang pagawin mo. Boss J. Si MRSG po. Nagresig na po siya. Hindi niyo po ba alam? Ano? Nagresign. Ang proseso po ng pag-resign ni MRSG. Tapos na po. Umalis na po siya noong nakaraang linggo. Nagresing na ako. Ano? Paano siya nagresign talaga? Hindi kaya. Hindi lang niya sinasabi. Kasalanan ko, masyado ko siyang pinabayaan. Ngayon, nagtatampo na naman siya. Umalis na naman sa bahay. At ginagamit ang pag-resign para takutin ako. Boss J. Sa totoo lang po, si MRSG. Huwag mo siyang pansinin. Siya na nakulong. Kung wala ang proteksyon ng pamilya G, anong kumpanya pa ang kukuha sa kanya? Bukod pa rito, sobrang nagsisikap siya para manatili sa tabi ko. Hindi magtatagal, babalik din siya mag-isa. Opo, Boss J. Si MRSG po, noong pumasok siya sa kumpanya, para lang po mapalapit sa inyo. Ang pagmamahal niya sa inyo sa mga taong ito, nakita namin, nang malinaw, ang isang taong tulad niya, ay hinding-hindi, madaling alis. Nga pala, Sir, nagpadala ng mensahe si MS Exbly. Pinapaalalahanan kayo na huwag kalimutan. Dumalo sa party ng Liang Corporation. Sige, pumunta ka. SAQNG, ang pagdalo sa party ng Liang Corporation ay hindi dapat balewalain. Ang ganda mo, kailangan mong pumili ng alahas na babagay sa okasyon. Shanshan, hindi na kailangan ng ganoong kahirap. Simple at elegante lang ayos na. TSK, isa na namang dukha. Tingnan natin doon. Hoy, miss. Pwede kang kumingin, pero huwag na huwag mong hawakan. Ang kwintas na ito ay gawa sa orihinal na bato mula sa Africa. Custom ko, natatangi ito. Ang halaga nito ay 40 milyon. Hindi ito para sa mga pulad ninyong, kung sino-sinong dukha, na pwedeng hawakan. Doon sa kabilang seksyon namin, baka mayroon kaming mas angkop para sa inyo, sa inyong budget. Gusto nyo bang samahan ko kayo? Para tingnan. Doon sa kabila, baka mayroon kaming mga lumang disenyo. Hoy, bakit ganyan ka magsalita? Minamaliit mo ba kami? Shanshan, hayaan mo na. Ang pagtatrabaho sa Liang Corporation ay tungkol sa kakayahan. Hindi sa ananamit o mamahaling kwintas. Hindi na kailangan pagtalunan. Ang ganitong bagay. Tara na. Mahirap. Tagay. Tagay. Kailan pa nagkaroon ang Liang Corporation? Ang ganito kagandang babae. Nandito rin pala si Boss J, ang party ng Liang Corporation. Hindi ba't hindi siya kailanman umaten sa ganitong klaseng okasyon? Tingnan nyo, ang kwintas sa league ni Miss Tzu. Nakita ko na yan. Narinig ko, isang bigating tao, ang nagpa-auction ng African Raw Stones. Para ipagawa ito, 40 milyon ang halaga. 40 milyon. Kaya pala, ang diamond necklace na yon ay inihanda ni JYNL para sa kanya. Nga. Hindi talaga siya. Nag-atubiling ibigay ang pinakamaganda sa kanya. Tingnan mo ang kwintas sa league ng babaeng yon. Ang chep naman. Baka galing lang sa Tiang. Nga. Paano ka naging MRSG? Pati palamuti mo para sa party. Kailangan pang bilhin agad-agad. Dati sa G Corporation, hindi ako pinapayagan ni JYNL na dumalo sa mga party. Dati, tuwing nakikita ako ni LNSAQNG, lagi siyang sumusunod sa akin. Ngayon, parang hindi niya ako nakita. Ildej. Ete SAQNG, bakit ka rin nandito? Umalis na siya sa G Corporation. Nagresign na siya. Siguro, gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para makahanap ng trabaho. Ete SAQNG, sobrang mahal ka niya. Paano niya magagawang iwan ka? Umalis sa G Corporation? Baka naman, nagpapapansin lang siya para samantalahin ang pagkakataong ito para pigilan ka? Pero, ang suot niya ay napakasimple. Bakit hindi? Muna lang siya, bigyan isa pang pagkakataon? Hindi naman niya sinasadya na mapaso ako noon. Kasalanan niya ang nangyari noon. Maliban kung humingi siya ng tawad sa iyo. Kung hindi ko siya tatawarin.
Si Boss Layang. Pati si Boss Layang, dumalo sa party. Anong meron ngayon? Anong meron ngayon? Hindi ko inakala na si Boss G at Boss Layang ay sabay na dadalo. Boss Liao, siguro ako ang hinahanap niya. Ako ang algorithm instructor, na espesyal na kinontrata ang Liang Corporation. Bukas na ako pupunta sa Liang Corporation. Hindi ko inakala na personal pa akong hahanapin ni Boss Liao. Boss Liao, nandito na po kayo. Ako si X-Boy. LNSEQNG. Ang kwintas na ito, espesyal ko itong pinili para sa'yo. Ikaw lang, ang karapat-dapat sa kinang nito. Diyos ko. Ito ay isang European Royal na koleksyon ng diamante, nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ang mahalaga, hindi ito mabibili kahit may pera ka. Si Boss Liang ay ganoon na lang. Walang pag-alinlangan. Ibinigay sa kanya. Sino ba yan? Sobrang mahalaga nito. Umasok ako sa Liang Corporation. Hindi para makipagpaligsahan sa ganda. Hindi ko rin kailangan bumiling kwintas para lang magpakitang gilas. Karapat-dapat ka sa pinakamahusay. Iljech. Ete SQNG, ano ang relasyon niya kay Boss Liang? Ang ganoong kalapit na kilos, ay hindi yata angkop? Siya na isang dating, sekretaya lang. Bakit siya binibigyan ni Ling Emen ng espesyal na atensyon? Ete SQNG, talagang para sa'yo. Gagawin niya ang lahat. SEQNG. Bukas, ang aming departamento ng teknolohiya, may isang external na kasamahan na magbibigay ng training. Ang pangalan niya, X-Play. Napakahusay ng kanyang mga nagawa. Ngayong gabi, dadalo rin siya sa party. Gusto mo bang ipakilala kita sa kanya? X-Boy? Kilala mo ba siya? Kilala ko. Ang sinasabi mo, algorithm genius na ito, ay ang White Moonlight ni JYNL. Siya rin ang dahilan kung bakit nasira ang aming kasal. Siya pala. Kuya MN, alam kong, ito ay pag-abuso sa kapangyarihan. Pero ayoko siyang magkaroon ng anumang koneksyon sa akin o sa Liang Corporation. Bukas, magiging algorithm instructor ako para sa Liang Corporation. Ngayon, pupuntahan ko muna siya para batiin. Pwede ba? Boss Liao, nandito ka rin pala. Ako si X-Boy. Sana maging maayos ang ating samahan. Malinaw na, umalis ka sa G Corporation na parang talunan. Hindi ko inakala na ganoon kabilis. Nakakapit ka na agad kay Boss Liang. Pero ikaw, isang sekretarya lang. Anong kakayahan mo para makapasok sa Liang Corporation? Ete SQNG, nandito ka rin pala. Nandito ka ba para maghanap ng trabaho? Gusto mo ba na ipakilala kita? Kung pinili siyang Liang Corporation, hindi ko siya pwedeng makasama. Sandali. SEQNG. Miss X. Ang training schedule bukas ay kanselado. Ano? Boss Liao, anong ibig mong sabihin? Hindi ba, napag-usapan na natin ito? Ete SQNG, sinisiraan mo ba ako kay Boss Liao? Miss X. Kahit anong gawin niya si QNG, palagi akong nasa panig niya. Kaya pala, may tao talagang pipili sa akin ng walang pag-aalinlangan. Ling Emen. Anong karapatan mo para ipagtanggol siya? Boss Liao, ang pinili ninyo, baka mali, hindi ba? Hindi ninyo ba alam, nakulong na siya dati? Ano? Nakulong? Hindi nga. Mukha naman siyang disente. Kaya pala may nagsabi kanina, mukha siyang mahirap. May criminal record pala. Mabuti na rin. Para matikman niya
ang mapahiya sa harap ng lahat. Para malaman niya, gaano kalupit ang mundo nang wala ang proteksyon ko. Sobrang pinahahalagahan ninyo siya. Baka lokohin lang kayo niyan. Miss Sex. Tungkol sa nakaraan ni SCQNG, sa tingin ko, lahat ng bagay ay may dahilan. Hindi dapat basta-basta manghusga. Ang ganda ng pananalita. Gaano ba niya kakilala? Boss Liao, napakabait ninyo talaga. Hindi ba kayo natatakot? Nasirain niya ang reputasyon ng Liang Corporation? Sa Liang Corporation, ang tinitingnan namin ay kakayahan at pag-ugali. Pero, ang Liang Corporation ay hinding-hindi kukuha ang taong sumisira ng relasyon at pamilya ng iba. Emye, Kuya MN, salamat. Hindi ka ba magagalit sa akin? Dahil nawalan kang isang algorithm genius? Si X-Blay, talagang henyo siya. Pero hindi siya makakapantay, kahit sa isang daliri mo. Ang mga proyekto na ginawa mo, noong college ka pa, hanggang gayon sa industriya, walang makakatalo. SCQNG. Huwag kang magduda sa sarili mo, palagi kang magaling. Kaya pala, mayroon pa ring taong ganito katatag, na pinipili ako. Kung gayon, sisiguraduhin kong, hindi ko bibigin ang iyong pag-asa, at gagawin kong, mas umunlad ang Liang Corporation. bakit naman? Isang babaeng nakulong. Pero perhong sina, Wynel at Boss Liang, ay may espesyal na tingin sa kanya. Hindi ko matanggap. Anong nangyari? Ang sakit ng dibdib ko. Siyubli. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Siguro, ang sekwela ng pagligtas mo, sa akin noon sa tubig, bumalik na naman. Si FSCQNG. Sinusulan niya si Boss Liang, na huwag akong papasukin sa Liang Corporation. Nagalit ako, kaya, Kaya pala, si LNSQNG ay galit pa rin kay Chiobli. Dahil sa nangyari noon, Iljet. Baka hindi na ako makarating sa ospital? huwag kang mag-alala, hindi ko hayaang may mangyari sa iyo. Sana sa pagkakataong ito, maintindihan niya ang kahihinatnan ng pagiging pasaway. SCQNG. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, Kuya MN. Malapit na akong mag-divorce. Wala na akong pakialam kung sino ang gusto niyang makasama. Ma, LNSQNG, may sakit si Wynel. Hindi bumababa ang lagnat niya. Paano mo siya inaalagaan? Babalik ako agad. bahala na. Hindi pa tayo nagdiborsyo. Ituring mo na lang na umuwi ako para linawin ko sa kanya. LNSQNG, bumalik ka rin sa wakas. Tignan mo anong oras na. Sakit pa rin si Wynel. Wala ka sa bahay para alagaan siya ng maayos. Saan ka napunta, ha? Isang sumpa ka talaga. Ma, may kailangan lang akong ayusin. Akatapos ko lang. May ginawa ka. Anong kailangan mo pa? Isang taong umaasa sa pamilya G, na pinapakain lang namin. Wala kang ginagawa kundi kumain at uminom. Ahis sakit ang asawa mo. Hindi mo alam. Nandito ka lang dapat sa bahay para alagaan siya. Anong kwenta mo? Mas mabuti pang mag-alaga ng aso. Alam niya man lang magbantay. Nandito naman ang doktor. Nandito man ako o wala. Hindi naman malaking problema. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bilisan mo at pumunta ka sa kusina. Magluto ka ng lugaw pa kay Wynel. Magluto ka ng ilang ulam. Para sa kanya pagising niya. Hindi ako pupunta. Yayas Hang, ikaw na ang maghanda ng pagkain para kay Sir. Opo, ma'am. Lin Shiking, nag-aalsa ka na ba? Pinapagawa mo pa sa katulong. Ikaw ang pinapunta ko. Narinig mo ba? Sabi ko nga, hindi ako pupunta. Kung sa tingin mo, Ma, hindi magaling ang katulong, ikaw na mismo ang gumawa. Ikaw na nga, Lin Shiking. Lumalaki na ang ulo mo.
Eh, ayaw mo magluto, ha? Iayos mo ang mga damit ni Yanli na tinanggal niya. Ilaba mo ang marumi. Kayang-kaya mo naman yan, di ba? Huwag mong sabihin na wala ka nang magagawa kahit dito. Kita. Gising na po si Iljech. Ete Asekyunji, bumalik ka rin sa wakas. Nagkasakit na si Iljech. Wala ka pa rin sa tabi niya para alagaan. Sa kanya, hindi ka talaga nag-alala. Kahit pa, masama ang pakiramdam ko. Alam kong, mas mahalaga ang alagaan si Iljech. Mas mahalaga. Kaya pala, habang wala ako, bahay na pala itong iba. Ang tanga ko. LNSQNG, anong ugali yan? Hindi mo ba nakikita si Shobley na kinakausap ka? May sakit pa si Wynel. Paano ka naging asawa? Ikaw. Pagkaalis mo, huwag ka nang babalik pa. SQNG. Dati kapag may sakit ako, ikaw ang unang-unang, nasa tabi ko. Nagluluto para sa akin. Naggapainom ng gamot. Hanggang kailan ka ba? Maggatam mo. Wynel, gising ka na? Halika, inumin mo ito. Halika. Huwag na. Ako na lang. Wynel, napakaluya mo pa. Huwag kang magmatigas. Sabi ko. Ako na lang. Siya talaga, kahit isang salita ng pag-aalala, wala man lang bago umalis. Hoy, Hoy, Iljech. Hulaan mo kung saan pumunta. Ang asawa mo. mukhang, bumalik na si LNSAQNG sa kumpanya. Nagtrabaho siya sa kumpanya. Pero hindi sa G Corporation. Sa Liang Corporation siya nagtrabaho. Anong sabi mo? Hindi rin ako makapaniwala. Mahal na mahal ka niya. Halos mamatay na siya sa pagmamahal. Pero iniwan ka niya talaga. Sinabi sa akin ng kaibigan ko, mula sa Liang Corporation kanina, nasa Liang Corporation, nakita niya ang dating sekretarya mo, si LNSAQNG. Siya, na nakulong na, at walang karanasan sa trabaho bilang sekretarya. Anong magagawa niya sa Liang Corporation? Sigurado ako, babalik din siya agad. Nga. Ang Liang Corporation ay isang kumpanya ng teknolohiya. Paano naman bibigyan ang magandang pakikitungo ang isang nakapasok lang sa likod? Ang mga tao sa Liang Corporation, siguradong hindi siya magugustuhan. Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi na siya. LNSAQNG. Paano ka naglakas loob na pumunta sa Liang Corporation? Hindi. Hindi ito possible. Mahal na mahal niya ako. Nagkaparinig lang siya. Babalik din siya pagkatapos niyang magali. Tama ba? SAQNG, ang pag-ayos mo noon, napakagaling talaga. Gusto ka ng buong team namin na imitahan kumain. Masyado naman kayong formal. Magtatrabaho pa tayo ng magkasama sa hinaharap. Sig, kung ganoon, alis na kami dahil may gagawin pa kami. LNSAQNG. Pinuntahan kita para bigyan ka ng pagkakataong magbago. Ang ginawa mo kay X-Blay noon, napakasama, pero naglakas loob ka pa ring manatili sa Liang Corporation. Kung wala kang talento sa algorithm, huwag ka nang manatili sa Liang Corporation. Pinapahiya mo lang ako. Ang mga technical na tauhan ng Liang Corporation ay pawang mga doktor at master sa teknolohiya. Hindi ko inakala na kaya mong makipag-usa ng masaya sa kanila. Kailan ka pa naging interesado sa mga ganyan? LNSAQNG. Mag-usap tayo. Sa tingin ko, wala na tayong dapat pag-usapan. Bakit ka nagkakalat ng sismis sa harap ni Kuya Emen at inagaw mo ang posisyon ni X-Blay sa Liang Corporation? Kaya pala, Boss G, nandito ka para magalit.
Ano? Umiyak ba sa'yo? Ang iyong white moonlight? Sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ba ang nagbilit? Kay Kuya Emen natanggihan siya. Si Boss Liang ang pumipiling empleyado. May sarili siyang pamantayan. Siguro sa tingin niya, ang isang taong kailangan ng iba para magsakripisyo, para makatakas sa problema, ay hindi akma sa pamantayan. Ang Liang Corporation. Kitang-kita ang kakayahan ni X-Bly. Kahit hindi siya makapasok sa Liang Corporation, palaging bukas ang G Corporation para sa kanya. Maraming lugar kung saan niya maipapakita ang kanyang talento. Kung ganoon, bakit pa kailangan ni Boss G? Para tanungin ako? Hindi ba't mas mabuti kung aliwin mo na lang si X-Boy? Parang, hindi na niya talaga ako kailangan. Nandito ako, para lang bigyan ka ng babala. Huwag mong isipin na dahil, nakahanap ka ng kakampi kay Ling Emen. JYNL, nandito ka. Para lang sabihin ang mga ito? Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng hayaang umalis na lang. Narinig ni Lola, ang ilang sismis, nagsisimula na siyang maghinala. Nagbook ako ng restaurant ngayong gabi, kahit na pagkapanggap lang ito. Kailangan mong kapusin ang pagpapanggap kasama ko. Masama ang kalusugan ni Lola. Hindi dapat siya mag-alala. Samantalahin ang pagkakataong ito, para linawin ang lahat sa kanya. JYNL, Sa wakas, hindi na niya napigilan ang yumuko. Tama rin, umalis na siya sa pamilya J. Gaano katagal pa kaya siya magiging matigas? Mamaya, pupunta tayo sa isang restaurant na pinondohan ng pamilya J. Kahit na nasa labas ito ng bayan, maganda ang kapaligiran. Basta makita lang ng waiter na magkasama tayong kumakain, panatag na ang loob niya. hindi yan ang sasabihin ko. Ano yan, Xiao? Why now? Pwede mo ba akong sunduin? Ang daming tao dito. Bigla akong nahihilo. Masama ang pakiramdam ko. Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Nasa labas lang siya ng pinto. Puro hotel sa paligid. Maraming tao. Kung mag-isa lang siya sandali, siguro naman walang problema. Pero bumalik ang sakit ni Xiao. Walang kasama. Ang hina ng katawan niya. At dahil pa sa akin. Napakabait ni SAQNG. May intindihan niya yan. Bumaba ka muna. May gagawin pa ako. Babalik ako para sunduin ka mamaya. Bumaba ka na. JYNL, alam kong hindi mo ako minahal kailanman. Pero ngayong umabot na tayo, sa puntong maghihiwalay, bakit hindi mo pa rin ako kayang palayain? Kahit kaunting dignidad, hindi mo pa rin maibigay sa akin? Ang lalim ng sugat. Kailangan kong pumunta agad sa ospital. Ang lakas ng ulan sa labas. Si JYNL pala. Iniwan ka lang mag-isa dito. Dadalhin kita sa ospital. MM, Ang CEO ng Jai Corporation, si JYNL, nakita. Hinatid si X-Bly sa ospital hating gabi. Ang kanilang kilos ay malapit. Tila malapit na ang kasal. kaya pala, hindi niya ako sinadyang iwanan.
kundi nagmamadali siyang hanapin si X-Boy. JYNL, paano mo nagawa ito? Hindi mo inalala ang kaligtasan ko. Iniwan mo ako sa ulan. Kung pwede lang, sana hindi na lang kita nakilala. Sa buong buhay ko. Ang sugat ay hindi naman masyadong malalim. Kailangan lang linisin at bendahehan. Huwag mong basain sa ngayon. Palitan mo ang bendahe ng regular para maiwasan ang impeksyon. Magpahinga ka ng maayos. Huwag mong masyadong bigyan ng pressure ang binti mo. Salamat. Walang anuman. Boyfriend mo ba yung kasama mo kanina? Sa sobrang pag-alala niya, parang gusto niyang siya na lang ang masugatan. Nagkakamali ka. Hindi kami magkasintahan. Ang pinakamatalik na kaibigan. Kuya MN, Salama. Nabala ka pa. Oh, pasensya na, pasensya na. Kaibigan man o hindi, ganito na ang gabi at malakas ang ulan. Naihatid ka pa rin niya sa oras. Ang kaibigan na yan ay tunay na kaibigan. Kuya MN, naabala na naman kita ngayong gabi. Salamat. Pero, paano ka napadaan doon? Sa totoo lang, hindi rin ito nagkataon lang. Balak ko sana ibigay ito sa iyo. Hindi ka rin matawagan. Narinig ko sa kasamahan ko na sumakay ka sa kots ni JYNL. Kaya sinundan kita. Hindi ko inaasahan. Buksan mo at tingnan. Ito ay, Ang nangungunang international na algorithm at application conference sa industriya. Nagpadala sila ng imbitasyon sa amin. Umaasa na magpadala ang Liang Corporation ng kinatawan para dumalo sa keynote speech conference. Sa tingin ko, ikaw ang pinakaangkop na tao. ako, ang magre-representa sa Liang Corporation sa komperensya? Kuya MN, napakahalaga nito. Kaka-join ko lang sa Liang Corporation. SQNG. Sa kakayahan mo, kaya mo yan. Naalala mo pa ba? Noong nasa kolehiyo ka pa, ang core system na ginawa mo para sa akin. Ang basic concept nito ay nangunguna pa rin. Ang entabladong ito ay para talaga sa'yo. 6 na taon na ang nakalipas. Para sa pag-ibig. Isinakripisyo ko ang aking karangalan at karera. Sa pagkakataong ito. Gagawin ko ito nang mas mahusay kaysa dati. Ang kumperensyang ito, ang daming dumating na top figures sa industriya. Huwag kang kabahan. SQNG. Kahit na ang proyektong ito para sa presentasyon, ay ginawa mo lang sa loob ng 2 araw. Pero sa kumpanya, nakakuha ito ng unanimous praise. Pagkatapos na napakaraming taon, ang iyong professional na kakayahan ay mas gumaling pa. Nga, et SQNG. Ang ideya mo, nakakamangha, at ang estilo mo sa paglutas ng problema, sobrang kamukha. AMM. O, sobrang kamukha ng top expert sa industriya. Boss Layang, ang core architecture ng ating grupo ay hindi ba si Q ang nagtayo? Noon, nakita nyo na ba siya? EMM. Nakita ko na. Talaga. Sobrang galing niya. Iljet. Tingnan mo, si Boss Liang at Ete SQNG. Ang lapit nila sa isa't isa. Kailan pa siya naging ganito kabrilyante? Ibig sabihin ba, dati sa tabi ko, itinatago niya ang kanyang galing? Iljet. Hindi kaya. Sinasadya niya lang na inisin ka. Kaya sinasadya niya, lumapit kay Boss Liang? Masyado kang nag-isip. Mga ordinaryong kasamahan lang sila. Si SQNG ay nagtatrabaho sa Liang Corporation. Para lang inisin ako. Pinipilit mo akong patawarin siya. Maliban sa akin. Hindi siya magkakagusto sa ibang lalaki. Pero, nabalitaan ko na ang proyekto ni Ete SQNG ay personal na pinangungunahan ni Boss Liang. Mahigpit si Boss Liang sa iba, pero espesyal ang pag-aalaga niya sa kanya. Why now? Baka si Ete SQNG ay sadyang ginagawa ito para inising ka lang? Tutal, dati rin siya. Chiobli. Kailan ka pa nagsimulang mag-alala sa mga ganito? Nag-aalala lang ako sa'yo. Kamakailan dahil kay Ete SQNG, marami kang pinoproblema. Sa wakas nakapasok ka sa Liang Corporation. Pero tagagawa ka lang ng kung ano-ano, mas mabuti pang bumalik ka na lang sa G Corporation at maging sekretarya ko. Kung saan ako magtatrabaho, hindi mo na kailangang alahanin.
Mas mabuti pang, alagaan mo na lang si ex-boy mo. Kuya MN, malapit na magsimula ang kompetisyon. Maghanda na tayo. Inuljet. Sabihin mo, si Ete SQNG at si Boss Liang. Anong relasyon nila? Si Ete SQNG, malinaw na wala siyang alam sa algorithm. Pero si Boss Liang, pinapayagan siyang magsalita sa entablado. Talaga siyang walang pag-alinlangan. Sumama lang kay Liang MN. Talaga bang, hindi na siya babalik sa G Corporation? Emye, hindi. Sadyang ginagawa niya yan para ipakita sa akin. Wala siyang ganoong kakayahan. Binibigyan lang siya ni Liang MN. Ang pebor, para lang sa formalidad. Classmate, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko inakala na nandito ka rin. Senior, nandito ka rin pala. Na, Inimbitahan din ang kumpanya namin. Nga pala, Senior, nabalitaan ko, nang ngayon sa Liang Corporation, inalis ka sa Core Technical Department. Alam mo ba, kung sino ang kumakatawan sa Liang Corporation, na magbibigay ng talumpati ngayon? Sino? Ngayon, tinatawagan natin ang kinatawan ng Liang Corporation, si MSLN SQNG, para magbigay ng palumpati. Pesensya na. Hindi ko po kayo nakita rito. Ito, Miss Lin, patawad. Hindi ko talaga sinasadya. Ngayon, si Ete SQNG, hindi na makakapagsalita sa entablado. Pero sa simula pa lang, hindi naman talaga niya propesyon ito. Ang Liang Corporation, ay nasayang lang ang isang slot, ano? si Aobli. Huwag ka nang magsalita pa. Hindi ito ang oras para pag-usapan yan. SQNG. Hindi mo kailangang magsalita sa entablado, para lang makuha ang atensyon ko. Ikaw, Inuljudge, huwag kang lumapit. Ang daming nakatingin. Kung lumapit ka, mas mapapahiya si Ete SQNG. magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si LNSA QNG. Isang karangalan po na kumatawan sa Liang Corporation. At ibahagi sa inyo, ang pinakabagong sistema ng pagpaplano para sa AE project. Akitingnan po. Ang komparasyong ito ay may 5 pangunahing paksa. Susunod, ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa. ang galing niyang magsalita. Ang galing niya talaga. Malinaw ang pag-iisip. Tumpak ang datos. Hindi ito ang antas na makamit. Sa biglaang paghahanda. Kailan siya naging ganito kagaling? Saj, ang komparasyong ito, tapos na ang pagbabahagi. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Magaling talaga. Ang galing niyang magsalita. Bagong ideya. Napakagaling. Ang Liang Corporation ay puno ng talento. Salamat kay MSLN SQNG sa kanyang napakagaling na pagbabahagi. Ngayon, magsisimula na ang Q&A. Sa ika-4 na hilera sa kaliwa, ang ginang na ito. MS Lin, ang Dynamic Processing Mechanism, na ipinakita mo ay napakatalino. Paano mo ito naisip? Ang mekanismong ito na sinasabi mo, ay natapos ko, noong nasa kolehiyo pa ako. Sa mga nakaraang taon, mas pinahusay ko ang mekanismong ito, at inilapat sa pagpapalabas ng proyekto. Mga ginoo, ang presentasyon ni Miss Elena SQNG ay talagang napakakinis. Pero, mayroon akong maliit na katanungan. Alam mong lahat ng nakakakilala sa iyo sa industriya, na dati ka lang namang isang simpleng sekretarya. Paano ka biglang nagkaroon ganito karaming profesional na kalaman? O kaya, ang iyong talumpati ay inihandang iba para sa iyo? Ang sinabi ni Xiobli, parang si Nadia. Pero totoo rin naman ang sinabi niya. Paano biglang naintindihan ni SQNG ang mga ito? Alaga bang ginagawa niya ang lahat? Para lang makuha ang atensyon ko. Kaya niyang gawin ang lahat. Sige na. Sa tech competition, mas pagtuunan natin ng pansin ang teknolohiya mismo. Ang presentasyon ni MS Lin ngayon ay napakagaling. Kitang-kita ang mga inobasyon. Nagpapakita ng napakataas na profesionalismo. Gusto ko pa sanang malaman ang higit pa tungkol sa proposal. Boss Wang, mag-usap na lang tayo mamaya.
Elena Sequenji. Kung pipilitin mo ako, huwag kang magtaka kung hindi ako maging magalaw. Emye, Hintayin mo ako dito. Kukunin ko ang kots. dahil humaharang ka sa daan ko, wala akong choice kundi patayin ka. SQNG. Tigilan mo yan. Ilgaj, mag-ingat ka. Sino ka? Chiobli. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mabuti kung ayos ka lang. SQNG. Dadalhin kita sa ospital. Damn it. Halos masira ang plano. Elena Sequenji. Suwerte ka ngayon. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Doktor, kumusta siya? Sobrang nawala ng dugo ang pasyente. Malalim ang sugat. Napakalapit sa ugat. Delikado ang sitwasyon. Kailangan ng agarang operasyon. Bukod pa rito, kulang ang supply ng dugo sa blood bank namin. Kailangan nating kumuha mula sa ibang ospital. At dalhin dito. Pero abutin yan ng oras. Nandito na ba ang pamilya ng pasyente? O kaya mayroon ba kayong kaibigan na pareho ang blood type? Ako. Kunin niyo sa akin. Sige, sumama ka sa akin. Doktor, Matagumpay ang operasyon. Nakaligtas na siya sa kritikal na kondisyon. Ngunit pagkatapos ng operasyon, mahina pa rin ang katawan ng pasyente. Kailangan siyang manatili sa liil para sa masusing pagsubaybay. Bukod pa rito, maaaring kailangan pa ng blood transfusion. kung kailangan. Patuloy na kunin sa akin. Ayos lang ako. Sige, magpahinga ka muna. Ihahatid muna namin ang pasyente sa liil. MR Layang. Maghapon ka nang nagbabantay. Magpahinga ka muna. Stable na ang kondisyon ni MS Lin. Stable na rin. Kami na ang bahala. Ayos lang. Gusto kong hintayin siyang magising kapag idinilat niya ang kanyang mga mata. May kasama siya. AMM. Kuya MN. SQNG. Sa wakas, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang sugat? Sandali lang. Tatawagin ko agad ang doktor. Kuya MN, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Kuya MN, bakit ang sama ng itsura mo? Medyo abala lang nitong nakaraan. Hindi ko na nasikaso ang sarili ko. Sa JYNL. Dumating na kanina. Pero mukhang abala siya sa kumpanya. Nang makita niyang tulog ka pa, umalis din agad siya pagkatapos ng ilang sandali. Kuya MN, huwag mo na akong lokohin. Ang taong tulad niya, ano naman siya talagang dadalaw sa akin? Noon sa mga mata niya, si X-Blee lang ang nakikita niya. Wala nang lugar para sa akin. Siguro kapag namatay ako, doon lang siya makakaramdam ang kapayapaan. Wala nang mga abala sa kanya. Kuya MN, gusto kong humingi ulit ng pabor sa iyo. Sabihin mo,
Titiyakin kong matutupad yan. Tulungan mo akong makahanap ng pinakamagaling na abogado. Gusto kong makipag-divorce. Kay JYNL, tuluyan na nating tapusin ito. Dahil ayaw pa rin niyang makipagdibosyo. Wala na akong ibang magagawa kundi ako na ang lumapit sa kanya. Sage, tatawagan ko agad ang abogado para mag-ayos na meeting. SEQNG. Anuman ang kinasasangkutan mo o anuman ang kailangan mong gawin ko, buong puso kitang susuportahan. Pero, Sa ngayon, huwag ka munang mag-isip ng kahit ano. Magpagaling ka muna ng maayos. Chiobli, kagagaling lang ng sugat mo. Mamaya pagdating sa banquet hall, huwag kang masyadong gumalaw. Alam ko na, Iljech. Huwag kang masyadong mag-alala. MRSG. Nakabalik na po kayo. LNSAQNG. Hindi mo na napigilan ang sarili mo at lumapit ka sa akin. Pero ngayon, huli na ang lahat. SEQNG. Bakit ka biglang bumalik? Hindi mo man lang sinabi ng maaga. Hindi ba ito ang bahay ko? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ay, nga pala, noong nakaraan, sugatan ka rin, kumusta ka na ngayon? Sa tingin ko, hindi ka pa rin maayos. JYNL, may kailangan akong pag-usapan sa'yo. Ano yan? Wala akong oras. Iljech, pupunta pa tayo sa Jinling Award Celebration mamaya. Malapit na ang oras. Kailangan na nating maghanda. SEQNG, sa tingin ko, hindi ka masasamahan ni Iljech. Pero, sa suot mo, mukhang pupunta ka rin sa celebration, di ba? Ang bait talaga sa'yo, Niling Amen. Hindi pa nga gumagaling ang sugat mo, hinayaan ka na niyang pumunta sa ganitong okasyon. Pupunta ako sa Jinling Award Celebration. Pero bago yan, inuntahan ko si JYNL. Pakiusap, umalis ka. Ikaw, Iljech, Chiobli, mauna ka na sa kotse at hintayin ako. Tamang-tama. May sasabihin din ako sa kanya. Ito ang divorce agreement. Tingnan mo, kung wala kang tutol, pirmahan mo na. Ang kasal natin ay para lang sa isang pangako. Alam kong ayaw mong makipagdiborsyo sa akin. Kaya, bilang kabayaran, ibibigay ko sa iyo ang 1/3 ng shares ng subsidiary ng G Corporation, pati na rin ang ilang real estate. Ibibigay ko sa iyo, bukod pa rito. Sana ay huwag mo munang sabihin, ito kay Lola, mahina na ang kanyang katawan, hindi niya kakayanin ang matinding pagkabigla. Asa ka? Ang bahay na ito, kung gusto mo, pwede rin. Wala akong tutol. Wala siyang kahit kaunting pagtutol. Ganoon kadali, gusto niya akong diborsyuhin. Talaga. Sobra ko siyang minamaliit. Paano niya kayang umalis? Attorney Lee, akitingnan po, ito ang kasunduan. Kung mayroon pa bang, hindi makatarong ang probisyon. Malinaw ang mga probisyon. Ang paghahati ng ari-arian ay medyo malinaw. Ginang Lin, napaboran ka ng kasunduang ito. Mabuti kung ganun. Napirmahan ko na ang kasunduan. Ito, dadalhin ko na. Alam. JYNL. Hindi lang siya mabilis pumirma. Nagdala pa siya ng abogado ng maaga para maiwasan ang butas sa kontrata. Ibig sabihin, matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Matagal na niya akong gustong iwan. Attorney Lee, ang usapin ng dibosyo, ipapaubaya ko na sa iyo. Sage po. Ginang Lin, alis na po ako. Kuya MN, Tapos ng pirmahan. Talaga. Tapos ng lahat. tapos na. Mulang gayon. Hindi mo na kailangang umiyak para sa kanya. Gusto ko lang balikan ang mga taon na nasayang ko sa aking karera.
Gusto kong ang Liang Corporation, sa ilalim ng aking pamumuno, ay umangat pa. Tara na. Ngayong naayos na ang mga maliliit na bagay. Susunod, gagawin na natin ang mahalagang bagay. SQNG. Alam kong. Maaga pa para sabihin ito. Pero matagal ko nang hinintay ito. Maraming taon. Handa ka bang bigyan ako ng pagkakataon na samahan ka sa nalalabi mong buhay? Paano niya nagawang sumang-ayon ng ganoon kabilis? Hayaan na. Mahal na mahal niya ako. Ngayon ay nagpapanggap lang siya na matapang. Pagbalik ko mula sa celebration party. Sa isang kaway ko lang, tiyak na babalik siya sa dati, pupunta sa akin, at magmamakaawa na makipagbalikan. Hello. Nakalabas ka na ba? Malapit nang magsimula ang celebration party. Palabas na ako. Sir, ang mga dokumentong ito, ayusin mo, ilagay sa study room. Ito ang wedding ring ni Ellen SQNG. Bakit nandito? Ano itong mga dokumento? Ito po ang mga dati ninyong inilagay sa study room. Ang mga nabasa ninyong dokumento. Mayroon din po sa ginang. Hindi ko pa po naayos. Pakita mo sa akin. Ito po ang kay Miss Exbley. Pagkatapos ng selebrasyon ng championship noong gabing iyon, umalis na po ang ginang kinabukasan. Bago umalis, iniwan niya ang dokumentong ito. At pinakiusapan akong ibigay ito sa inyo. Kung gayon, ito pala ang dokumentong gustong ibigay sa akin ni SQNG noon. Sir, ito po ang dokumentong iniwan ng ginang noon. Hindi mo pa nababasa. Algorithm agreement. Kaya pala, gusto na niya akong hiwalayan. Noon pa man, hindi ito paggapangga. Hindi rin ito paggapakatatag. Alagang, ayaw na niya sa akin. Nagresing na ako. Kung nandoon ako o wala, hindi na mahalaga. Saan ako magtatrabaho, hindi mo na kailangang alahanin. Kaya pala, simula noon, naging kakaiba na siya. Kaya pala, alagang nagdesisyon na siyang, iwan ako. Ang bawat tagkikita namin pagkatapos, ay dahil lang kay Lola. Napaka-inosente ko pa ring inakala, na hindi niya kayang iwan ang posisyon niya bilang MRSG, at ang G family, at ang magandang buhay na ibinigay nito sa kanya. Ako, ay bulag sa pagbabago niya, hindi ko napansin, nalulunod sa ilusyon ng sariling kasiyahan. Kaya pala, nang makita niya, ang divorce agreement kanina, agad siyang kumirma ng walang pagtutol, napakabilis at napakadali. Kaya pala, hindi siya ang naghintay, sa kalayaang ibinigay ko. Kundi ako, ang sa wakas ay pumirma sa kanyang hatol, sa isang nakakatawa at mayabang na paraan. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala, alaga siyang makikipagdiborsyo sa akin. Hindi ako naniniwala na kaya niya akong iwan. Sir, ayos lang po ba kayo? Sir, kung ayaw nyo talagang makipagdiborsyo sa asawa nyo, noon, bakit kailangan ninyong lumapit kay MS Chu? Hindi ba't kayo mismo ang nagtulak-palayo sa inyong asawa? Paulit-ulit na sinaktan ang kanyang puso. Bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Para makasama ka sa nalalabi mong buhay? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang divorce agreement na yon, hindi mo man lang tiningnan, pero napakabilis mong pinirmahan. Wala ka bang puso? JYNL. Nakasulat na sa papel. Pinirmahan natin mismo. Magiging epektibo na yan sa batas. Mula ngayon, magkaiba na tayong landas. Sa tingin ko, wala na tayong dapat ipaliwanag sa isa't isa. Magkaiba ng tulay. Magkaiba ng daan. 6 na taon ang pinagsamahan natin. Ang lahat ng ibinigay ko sa iyo. Sasabihin mo lang natapos na. Hindi ako papayag. Hindi ako pumapayag. Hindi ka papayag? JYNL. Sa anong karapatan ka hindi papayag? Bilang ex-husband? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagbigay niyan. Ang divorce agreement. SQNG. Nagalit lang ako noon. Huwag mo nang isipin yon. Alam kong nagkamali ako. Alagang alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Mag-umpisa tayo uli. Magkakasal tayo uli.
Pagkakataon? JYNL. Binigyan kita na hindi mabilang na pagkakataon. Mula nang lumabas ako sa kulungan hanggang sa kasal natin. At sa paulit-ulit mong pagiging malamig at pagpanig kay ex-boy. Hindi ba to ang puso ko? Nalalamigan din yan? Namatay na rin yan? Ayoko nang marinig ang sinasabi mong pagpapakasal ulit. Huwag mo na akong sukaan. SQNG. Alam ko. Sobra na ako. Hindi ba gusto mo ang algorithm? Ang pinto ng G Corporation Technology ay laging bukas para sa'yo. Ang posisyon ng Chief Technology Officer ay nakareserba para sa'yo. Basta gusto mo, anong proyekto ang gusto mong gawin? Kaya ko, JYNL, itigil mo na ang huli mong awa. Nakita mo lang na sa Liang Corporation. May trabaho akong mahal. At kasamang lumalaban. Bakit mo naisip? Naiiwanan ko ang lahat ng ito para makasama ang isang taong sinasaktan lang ako. At kinasusuklaman ko? SQNG. SQNG. Huwag kang umalis. Boss G. Pakawalan mo ako. SQNG. Huwag kang umalis, please. Akin ka. Akin ka lang. JYNL. Tapos na tayo. Hindi mo ba naintindihan? Boss G. Respetuhin mo ang sarili mo. Ito ay usapin ng mag-asawa. Hindi ka dapat makialam bilang tagalabas. Hindi na kayo mag-asawa. Ang kasunduan ay epektibo na. Boss G. Pakitandaan ang iyong posisyon at ang sitwasyon. Huwag kang gumawa ng bagay na hindi karapat-dapat. Tara na. SQNG. Iljudge. Iljudge. Bakit ka pa nandito? Ang party. Malapit nang magsimula. Tara na, maghanda na tayo. Ay nako. Eto SQNG. Kakapirma lang ang kasunduan. Pero agad nang kumapit. Sa hita ni Boss Liang. Ang bilis. Naman galaw niya. Mukhang, wala talaga siyang pagmamahal sa'yo. Wala man lang pinanghihinayangan. Kung ganoon, bakit hindi na lang tayo magpakasal? Ex-wife. Kung hindi dahil sa pagliligtas mo sa akin. Hindi ko hahayaan ang pauli-ulit mong pagiging makagparaya at pagbibigay. Sinasabi ko sa'yo. Hindi kita gusto noon. Hindi rin kita gusto ngayon. At hindi rin kita magugustuhan sa hinaharap. YNL. Paano mo naman nasabi sa akin yan? Sobrang mahal kita. At ang dami kong isinakripisyo para sa'yo. Hiwalay na kayo. Ayaw na niya sa'yo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ngayon, mas higit kailanman, kailangan kong magising. Si SQNG lang ang mahal ko. Mula simula hanggang wakas. Siya lang talaga. Diborsyo lang naman yan. Kaya ko siyang balikan. Kahit abong buhay ko ang ibayat. Hindi ko siya hahayaang umalis na lang basta. YNL. Kumalma ka. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Anong mapapala mo kung susundan mo siya? Kahit pasundan mo siya, maliban sa mapapahiya ka lang, wala kang makukuha. Nagkamali siya ng pagkakaintindi sa relasyon natin. Kailangan ko siyang kausapin at linawin ang lahat. Linawin? Anong lilinawin mo? Hindi siya makikinig. Akala niya dahil kay Kuya Emen, nakahanap na siyang mataas na koneksyon. At yayaman na siya. Hindi na siya ang dating Ellen SQNG, na ang buong puso at isip ay nakatuon lang sa'yo. Hindi ka ba nagduda kahit kaunti? Ang mga proyektong iyon sa Liang Corporation, na nagbigay sa kanyang kasikatan, ang mga kahangahangang pagpapakita niya, hindi yon. Dahil sa sarili niyang kakayahan, lahat yan ay si Kuya Emen. Sa likod niya, gumagastos ng pera at resources para sa kanya. Tinulungan lang siyang magpanggap at itulak pataas. Isipin mo, isang taong nakulong ng 3 taon, at ang alam lang gawin ay trabahong sekretarya. Paano siya biglang magbabago ng husto at magiging isang tinatawag na algorithm genius? Siya ay si Liang Muen. Ginagamit lang para kalabanin ka. Isang piyesa lang. Ang galing niya magsalita. Hindi siya mukhang baguhan. Ito ba? Ay si Liang Muen din ang nagbibigay daan sa kanya? Naman. Pero, ang panloloko ay panloloko pa rin. Malalantad din yan sa huli. Ngayong gabi, sa Jinling Award Celebration, napakaraming eksperto sa industriya at mga tech guru. Sa harap ng lahat. Paano pa, siya tutulungan ni Liang Muen magpanggap? Sa oras na yon, malalantad ang tunay niyang pagkatao at mapapahiya siya. Iljudge, ito ang pagkakataon mo. Sa pinakamahirap niya at pinakamababang sandali, magpakita katulad nung dati. Patawarin mo siya, intindihin siya, sabihin mo sa kanya,
Sa G Corporation, palagi siyang may pwesto. Kung handa kang tanggapin siya pabalik. Pagkatapos ng ganitong pagsubok, malalaman niya ang katotohanan. Babalik siya sa'yo ng masunurin. Wynel, hayaan mo akong sumama sa'yo. Kung kasama mo ako, mas lalong makikita ang kanyang kapalpakan at kahihiyan. Sa oras na iyon, malinaw niyang malalaman na ikaw lang, sa mundong ito, ang tanging maasahang kanlungan. Elena Sequenji, ang iyong palabas ay magsisimula pa lang. Ngayong gabi, ipaparamdam ko sa'yo na tuluyan kang babagsak sa putik. At habang buhay, hindi ka na makakabangon. Iljetch. Kung magiging, mas malapit pa tayo, para lang makita ni Ate Sequenji. Kapag nakita niya tayong ganito, siguradong magseselos siya. Tiyak na, hindi siya makakapigil na lumapit sa'yo, para makuha ang atensyon mo. Sa ganitong paraan, kausapin mo siya ng maayos. At pagkatapos, magkakabalikan kayo. Mukha siyang mas relax at nagniningning kaysa dati. Sa pag-iwan niya sa akin. Talaga bang masaya siya? Sa selebrasyon ngayong gabi, mga propesor mula sa iba't ibang universidad, mga akademiko mula sa research institutes, at lahat ng nangungunaw, personalidad sa industriya ay darating. Ito ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Ngayon, kailangan kong apakan si Elena Sequenji para masira ang reputasyon niya. At ako, syempre, ay magiging sikat. Iljetch. Malapit nang magsimula ang selebrasyon. Huwag mong kalimutan. Ngayong gabi, ikaw ang bida. Tara na. Nasa akin ang singsing niya. Bakit may isa pa sa kamay niya? Sino ang nagbigay? Elena Sequenji. Paano mo nagagawa na madaling makuha ang lahat ng pinakamahusay? Hindi ko ito papayagan. Hindi ko papayagang agawin mo ulit ang akin. Kung tutusin, ang suwerte naman talaga ni Ate Sequenji. Sa ganito kalaking okasyon. Kung hindi dahil kay Boss Liao, na hindi inalintana ang anumang kapalit, at buong lakas na nagrekomenda. Sa iyong karanasan at kakayahan, paano ka makakatayo rito? Si Boss Liao, talagang tapat sa kaibigan. Huwag mo siyang pansinin. Salamat, Kuya MN. Kung pag-usapan ang suwerte at kakayahan, mas nagpersige nga ako ng kaunti. Kaysa sa iyo, Ate Sequenji. Kamakailan lang, na-optimize ko ang core algorithm thesis para sa competition. Ngayon, para sa celebration, na-optimize ko ang data. Ang efficiency, kumpara noong competition, tumaas ng buo, na 30%. Alagang henyo si Miss Chu. Ilang araw pa lang, pero nakagawa na naman ng breakthrough. Hindi nga siya nagkamali na siya ang pinakamalaking dark horse ng Jinling Award ngayong taon, ang kakayahan kampiyon. Talagang hindi mapagkakaila. May magandang kinabukasan. Batiin kita. Pero, ang tunay na halagang algorithm ay hindi nakasalalay sa mga nakasulat na datos o kung gaano kabilis ito bumilis. Kundi sa kung tunay ba ito, nakakaintindi, at nakakalutas ng mga totoong problema. Tama ba ako? Naman, tama si Ate Sequenji. Pero, naniniwala ako na sa aking pagsisikap, sa malapit na hinaharap, may papakita ko sa inyo ang mas matatag at mas kahangahangang resulta na tunay na magtutulak sa pag-unlad ng industriya. Hindi na talaga. Siya tumingin sa akin. Kahit sulyap man lang, wala. SQNG. Galit na galit ka ba sa akin? Ano pa ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Elena Sequenji, maghintay ka lang. Kung hindi mo ako bibigyan ng kapayapaan, hindi rin kita hahayaang maging masaya. Lahat ng mayroon kang ngayon, sisirain ko mismo. Junior, ito na ang hinahanap mo. Magaling. Itong thesis na to, mula sa archives ng Liang Corporation. Nakuha. Chinek ko na. Hindi pa ito na-publish internationally. Ano pa? Junior, nakuha ko na yung bagay na yon. Ito ang raw data ng ilang backend ng proyekto. Pero, Magaling. Ibigay mo sa akin agad. Si Liang Muyen, hindi ba niya ito itinuturing na kayamanan? Tingnan natin
Kung ang core data ang proyekto ay malik ng maaga. Si Liang Muyen, papayag pa rin ba siya na ang babaeng nakulong ay may halaga? Pero Junior, medyo kakaiba ang data na ito. Pakiramdam ko may mali. Sa kung saan. Kakaiba? Saan ang kakaiba? Huwag kang mag-atubili. Sinunod ko ang sinabi mo. Pumasok ako sa database ng proyekto. At nakita ko ang minarkahang pinakamababang layer. Ang pinakapangunahing algorithm module file. Pero, ang lumikha ng file na iyon, at ang may pinakamataas na pahintulot na magbago. Ang pangalan ay LSQ. LSQ? Kailan pa nag-hear ang Liang Corporation ganoong kagaling? Hindi ko narinig. Sa simula, hindi ko rin napasin. Akala ko ay isa lang. Samga bagong engineer. Pero nang pag-aralan kong mabuti ang istruktura at lohika, ang core code na iyon. Perhong-perho ito sa algorithm genius na iyon. Elena Sequenji. Mabuti. Mabuti ka, Elena Sequenji. Kaya pala, siya na hindi naman talaga sistematikong nag-aral. Ang algorithm, paano siya naglakas loob na magsalita ng buong kumpiyansa sa isang international conference? At magpakita pang ganoong katibay na proyekto? Kaya pala, lahat ng ginawa niya, lahat ng resulta niya, ay kinopya lang. Kinopya sa algorithm genius na si Q. Tama. Ling Yaman. Gusto niyang itaguyod siya ng buong puso. Kung gayon, hahayaan ko siyang umakyat ng mataas, para mas masakit ang pagbagsak niya. Elena Sequenji. Sa victory party na ito, tingnan natin kung paano ka makakabangon. Nakipagdiborsyo ka sa akin, at napakabilis mong kumirma. Para sa kanya ba ang lahat ng ito? Siling MN. Ganoon ba siya kagaling? Miss X, napakabata mo at napakagaling. Ang kampiyon ng Jinling Award Test Competition ngayong taon. Karapat-dapat ka talaga. Malaki ang iyong potensyal sa hinahara. Nga, Miss X, para sa iyong susunod na paggamit at pagpapalalim, ang algorithm na ito na nanalo ang award. Meron ka bang mga konkretong plano? Lahat kami ay sabik na sabik. Salamat sa inyong papuri at pagmamahal. Pagdating sa akademikong pagpaplano, naniniwala ako na ang pag-unlad ng akademya ay hindi may hihiwalay sa pagiging bukas at transparent. Sa pagkakataong ito, formal kong iminumungkahi na lahat ng mga papel na nanalong award sa kompetisyong ito, pati na rin ang kanilang pangunahing data, ay agad na ilabas sa publiko. Para sa lahat ng kasamahan, mga nakatatanda, at mga interesadong tao, sama-sama nating suriin at pag-usapan. Sa ganitong paraan lang, sa pinakamataas na antas, may wasan ang sinuman na mangungopya o mag-chat at mamapanatili natin ng kalinisan ng ating akademikong komunidad. Elena Sequenji. Ang magagandang araw mo ay tapos na. Katawa-tawa. Ang ganitong plagyadong papel na walang integridad akademiko ay nakapagpanalo pa ang Jinling Award. Sir, pakiusap, piliin niyo ang mga salita niyo. Ang aking papel ay dumaan sa komite sa mahigpit na prosesong pagpili. Huwag niyo akong sisirain ng walang basahan, pakiusap. Nako, si Academician Chen Batu, ang pinakamataas na eksperto sa teknolohiya na si Academician Chen. Siya ay lubos na iginagalang. Hindi siya nagsasalita ng walang katuturan. Kaya ba ang papel ni Miss X Blay ay talagang plagyado? Kung si Academician Chen mismo ang nagsalita, sa kakayahan ni X Blay, dapat ay madali lang siyang manalo. Bakit na naman siya nangopya? Ibig sabihin ba, pati ang mga parangal at tapuri na nakuha niya dati ay fake rin? Ang papel na ito ay halos kapareho ng inilathala ni Q sa paralan noon. Noong panahong iyon, hindi pa siya kilala. Hindi pa ito kumala. Kaya, normal lang na hindi ninyo ito nakita. Pero ang papel na ito, hindi ito may tatago sa akin. Academician Chen. Sa tingin ko, baka nagkakamali ka. Sa totoo lang, si Q, ang idolo ko, sa aking pag-aral, at ang layunin ko, sa prosesong pananaliksik na ito, talagang pinag-aralan ko ng husto, at ginamit, ang ilang pangunahing algorithm, at metodolohiya ni Q. Kaya normal lang, na may pagkakahawig. Anong nangyayari? Hindi ba sinabing senior na ang papel na ito? Walang makakaalam, di ba? Ah, ganoon pala. Inspired BYN Idol. Magpapalit ng konsepto. Sa akademya, karaniwan din yan. Ang paliwanag mo, napakahusay mo. Magpalit ng konsepto. Ang napakalaking pagkakatulad ng pangunahing teknolohiya. Binabaliwala mo lang at sinasabing, inspirasyon lang mula sa idolo.
Hindi ba't ito ang pinakakaraniwang dahilan? Sa academic misconduct? Hindi ito pagbibigay-pugay. Ito ay plagiarism. At saka, ito ay isang mahinang class. Walang inobasyon. Ganoon pa man. Naglakas loob ka pang. Tawagin ang sarili mong henyo. Nakatayo rito. Hinahangaan ng lahat. Ang nagwaging thesis sa Jinling Award, kinopya pala. Ito ay isang pandaigdigang iskandalo. Hindi ko akalain na si Miss Ku ay ganong klaseng tao. Dati pa'y ipinagmamalaki niya ang sarili niyang henyo. Ko, hindi ako nangopya. Nagsisinungaling kayo. Tumahimik kayong lahat. Bakit ako lang? Ang sinisisi mo? Kung pag-usapan ang panggagaya. O kahit pagnanakaw ang estilo ni Q. Sa tingin ko, hindi lang ako ang gumagawa niyan. Bakit hindi ninyo? Tingnan ng mabuti. Ang kanyang thesis? Ang thesis ni LNSAQNG tungkol sa A Network Deep Optimization. Ang core logic nito. Ang galing ng algorithm structure nito. Hindi ba? Mas kamukhang estilo ni Q. Kaysa sa akin? Kahit pa, mas kamukha pa nga kaysa sa akin. Subukan ninyong isipin. Isang tao na ilang buwan pa lang. Ang nakakaraan ay walang alam sa advanced math. Isang tao na ang alam lang gawin ay trabahong sekretarya. Paano niya? Biglang may susulat. Ang isang master level thesis? Ex-boy. Ano ang kinagsasabi mo? Maniniwala ka sa akin. Sa ganitong paraan lang, malalaman niya na wala siyang halaga at maalala niya ang kabutihan mo. Para bumalik sa'yo ng masunurin. Totoo ba? Ang sinasabi mo? Naman, hindi mo ba nakikita na ang atensyon ng lahat ay nailipat na? Nagsisimula na ang lahat na questionin ang kanyang thesis. Sa lalong madaling panahon, kakailanganin niya ang iyong proteksyon at babalik siya sa'yo ng masunurin. Miss Tsu, bago mo ibuhos, ang dumi sa iba, linisin mo muna ang sarili mo. Huwag kang magmadali na idawit ang iba. Kung sinasabi mong inosente ka, bakit hindi mo hayaan ang mga eksperto dito na suriin ang iyong thesis? Dito mismo? Ang galing. Ang lohika ng solusyon sa thesis na ito. Dito, ang istruktura ng algorithm, sa ilalim, ay talagang kapareho, ang kay Q. Narinig niyo ba ang lahat? Sabing eksperto, ang kanyang thesis ay kapareho, ang kay Q. Pero, ang pangalan, dito ay LNSAQNG? Hindi ba ito ang pinakamalinaw na plagiarism? O baka, ninakaw niya ang hindi pa nailalabas na pananaliksik ni Q at inangkin ito? LNSAQNG, alam kong nagmamadali kang patunayan ang sarili mo at tuluyang iwan ang nakaraan, ang hindi magandang sarili mo. Pero, hindi mo rin dapat gawin ang akademikong pagnanakaw, di ba? Ito ay mas malala pa sa problema ko. Ito ay isang insulto sa buong akademikong komunidad. Narinig niyo na ba lahat? Ang mga eksperto mismo ang nagpatunay. Ang kanyang thesis, mula sa estilo hanggang sa nilalaman, ay eksaktong kaparehong estilong algorithm genius na si Q. Eksaktong pareho. Ito ba ay nagkataon lang? Miss X. Pakiusap, mag-ingat ka. Nang walang anumang ebidensya, hayagan mong inakusahan ang iba ng plagiarism. At saka, ang akusahan ang isang tunay na henyo. Ito ay isang paglapastangan sa diwa ng akademya. Boss Liao, alam kong paborito mo siya. Pero ngayon, nasa harap na natin ang katotohanan. Ang sinabi bang mga eksperto ay hindi totoo? Si SAQNG, noong nasa kolehiyo pa, ay kinikilala ng henyo sa algorithm. Ang aming Liang Corporation ay patuloy pa rin gumagana ng mahusay, ang core algorithm system. Ang original na direksyon nito ay ang kanyang disenyo ng kurso, noong nasa kolehiyo pa siya. Bukod pa rito, ang papel na ito ay dapat na sa kanya. Boss Liao, hindi mo naman siya pwedeng protektahan ng ganyan, di ba? Kahit masakit pakinggan ang sinabi ni ex-boy, may punto rin naman siya. Nandito na ang resulta ng pagsusuri ng eksperto. LNSAQNG. Kung talagang nagkamali ka sa pangungopya, umamin ka na. Hindi ako nangopya. At saka, kahit nahuhusgahan ako, hindi ikaw ang may karapatang magdikta dito. Nandito ang resulta ng pagsusuri ng eksperto. May matibay na ebidensya. Bumalik ka sa G Corporation kasama ako. At maging sekretarya ko. Si Liang Muen ay tagalabas pa rin. Hindi kanya matutulungan habang buhay. Judge, tama nga naman. Tama na, ang inyong mga haka-haka at paninirang piri ay hanggang dito na lang. Dahil kayo ay masyadong mapilit sa pagtatanong kung bakit ang thesis ni Lin Shuking ay kapareho ng kayo. Isa lang ang sagot. Siya, si Lin Shuking, ay si Q mismo.
Ano? Ikaw si Q. Diyos ko, si Lin Shuking ang misteryosong algorithm genius. Q. Walang dahilan si Boss Liang na, sa ganito kahalagang okasyon, sa harap ng maraming tao, ay magsinungaling, isang kasinungalingan na. Madaling mabubunyag, di ba? Imposible. Paano siya magiging si Q? Si Elena si QNG? Isang babaeng handang. Isuko ang lahat para sa'yo. Paano siya magiging ang kinikilala? Hinahangaan mo marami. Henyo sa algorithm na si Q? Hindi ito mangyayari. Ikaw yan. Ikaw talaga. Para lang matulungan siyang makatakas. Para itago ang iskandalong panggagaya niya. Kaya, gumawa kang ganito. Kabalbalang kasinungalingan, di ba? Miss X. Hanggang ngayon, nakalubog ka pa rin ba? Sa sarili mo, nakakaawang pantasya? Ang mga groundbreaking algorithm ideas na ipinagmamalaki mo ay mga simpleng sulat lang niya si QNG. Noong nasa kolehiyo pa siya, mga hindi pa nilalabas na ideya. Wala nang saysay. Ang sabihin ng mga ito ngayon. Dati inilaan ko ang aking kinabukasan. Sa ibang tao, isinakripisyo ang sarili ko. Sa pagtutok ko sa G Corporation. Kung sana lang ay mas maaga akong nagising at nag-focus sa algorithm. Hindi sana ako aabot sa puntong ito. Nasa ganitong paraan, muling makikilala ang lahat. Imposible. Kung ikaw si Q, bakit ka magiging tahimik at walang pangalan? Bakit ka magtitiis na manatili sa tabi ni JYNL? Bilang isang maliit na sekretarya na naghahandang sa at nag-asikasong papeles, Elena Sequendi, sabihin mo, anong kleseng, kasuklam-suklam na paraan ang ginamit mo para lokohin si YNL? At ngayon, niloloko mo rin si Kuya MN? Tama na. Maaari kong patunayan sa lahat na si Ellen SQNG. Siya nga si Q. Siya ang pinakamahusay kong estudyante at siya rin, sa loob ng ilang dekada, na nagtatrabaho sa pananaliksik. Ang tanging, may tuturing kong, batang henyo, ang kanyang talento at mga nagawa, ay hindi na kailangan, pangpatunayan sa kahit sino. Hindi rin dapat, dungisan ng kahit sino. Naku, si Ellen SQNG pala ay, estudyante ni Academician Chen. CQ. CQ pala siya, ang algorithm genius na si Q. Nasa tabi lang pala natin siya sa lahat ng oras. Imposible. Niloloko niyo lang ako. Nagkakaisa kayong lahat para lokohin ako. Academician Ken. Ulyanin na ba kayo? Nabulag na ba kayo sa kanya? Paano siya magiging si Q? MS2. Niloloko mo lang ang sarili mo. Si SQNG ay palaging ang pinakapinagmamalaki kong estudyante. Sa buong karera ko bilang guro, wala nang iba. Ang kanyang talento noon, ang kanyang pananaw, at ang mga tagumpay na nakamit niya. Kahit ngayon, wala pa ring nakakatalo sa kanya. Pero pagkatapos niyang magtapos, bigla siyang umalis sa eskwelahan. Tuluyan niyang tinalikuran ang landas ng pananaliksik. Maging ang lahat ng koneksyon sa nakaraan ay naputol. Walang balita. Ako ay talagang bigo sa iyo. Masakit sa loob. Akala ko noon, isang bituin na dapat magbigay liwanag sa hinahara ay tuluyan nang nawala. Prof. Sir Chen. O manhin. Ako ay masyadong pasaway noon. Gumawang maling desisyon. Bigo ko ang iyong pagtuturo at mga inaasahan. Napakahusay pala niya. Siya pala ang henyo na kinababaliwan ng buong industriya. Wala akong kalam-alam. Akala ko pa rin siya ay isang ordinaryong babae na umaasa lang sa pamilya G. Miss Tzu, dahil sa kumpirmadong academic misconduct, ang iyong kampiyonato sa Jinling Award ngayong taon ay opisyal ng kinansela. Kasabay nito, ang komite ay nagdasya na permanente pong kakanselahin ang inyong paglahok sa Jinling Award, pati na rin ang mga kaugnay na akademikong gawain at aktibidad. Mula ngayon, sa industriyang ito, tapos na ang career niya. Sa mundo ng akademya, ang pinakamabigat na kasalanan ay ang plagiarism at pandaraya. Anong respetadong kumpanya o research institute ang magtitiwala sa isang may record ng malubhang akademikong paglabag na tao? Ito ang tawag sa hindi karapat-dapat na posisyon na magdudulot ng kapahamakan. Kahapon pa lang, inangat siyang media. Gayon naman, mas malala ang pagbagsak niya. Shuking. Jianli, sa pagitan natin, may natitira pa bang sasabihin? Nahanap ko ang singsing mo, dati. Hindi ba ito ang pinakamahalaga sa'yo? Sinusuot mo ito kahit saan ka pumunta. Tingnan mo. Nandito pa rin ito. Nahanap ko na. Ang kasal natin. Jianli. Mali ka. Matagal nang hindi ito ang singsing ko. Hindi mo na gusto ang disenyo nito. Hindi ba? Ayos lang. Pwede tayong bumili ng bago. Palitan natin ng mas malaking diamante. Sige na. Tayo. JYNL. Nakalimutan mo na ba?
Sa divorce agreement na ikaw mismo, ang nagbigay sa akin, malinaw na nakasulat, na wala na tayong anumang relasyon. Kaya, pakawalan mo na ang kamay ko, at hanapin mo na ang iyong white mo online. Si Miss X. Boss G, pakawalan niyo po siya. SQNG. Dati ako ang mali. Ako ang nagkamali. Nabubulagan lang ako ni X-Blee. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Magumpisa ulit tayo, sige na. Hindi. Bakit kailangan mo? Maging ganyan ka walang puso sa akin. Bakit? Kailangan mo akong hiwalayan. Dahil ba sa kanya? Kayo bang dalawa? Matagal na bang magkasama? JYNL. Anong pinagsasabi mo? Pakiusap, magingat ka sa mga salita mo. Iljech. JYNL. Ikaw at si X-Boy, alagang bagay na bagay kayo. Lagi ninyong ginagamit ang pinakamababang pag-iisip para husgahan ng iba. Kung ganoon ang gusto mong isipin. Saj, bahala ka kung anong isipin mo. Tutal. Hindi ba ganyan ang ginawa ninyo? Sa akin, ikaw at si X-Boy? Sa loob ng 3 kaon. Sa hiyap at ginhawa. Palagi, siyang nasa tabi ko. Ito ang unang beses na nakita ko siya ng ganito kalinaw, ang kanyang pagiging desidido. Ngayon ko lang nalaman, ang kanyang kagapasya na iwan ako. Ganito katatag, ganito, hindi na maabo. Impossible. Hindi ako naniniwala. Ang 3 kaon nating relasyon, napakaraming araw at gabi, hindi ako naniniwala na nakalimutan mo na lang ako. Nagpapansin ka lang sa akin. Kapag nawala na ang galit mo, babalik ka rin, hindi ba? Miss Tsu, pakipaliwanag po ng direkta ang tungkol sa iyong panalong thesis na sangkot sa panaraya sa akademya. Niloko mo, ang napakaraming tagahanga at kasamahan. Hindi ba dapat bigyan mo sila na makatwirang paliwanag at paghingi ng tawad? Bagaman ang ginawa niya ngayon ay kasuklam-suklam, panaraya at pagnanakaw. Sinubukan pang ipahamak si SQNG. Pero sa huli, siya ang nagligtas sa akin noon, kaya nagkaroon siya ng lumang sakit sa puso. Hindi ko kayang makita siyang nahimatay dito at walang kumapansin. Boss Jai, sandali po. Ako ang chief physician ng City Hospital. At isa rin ako sa mga inimbitahang medical personnel ng organizer ng kumperensyang ito. Kung hindi ka tutol, maaari kong gawin ang paunang pagsusuri. Kay Miss Tsu. Kung gayon, salamat, Yarliu. Mayroon siyang lumang sakit sa puso. Kanina lang, dahil sa labis na emosyon, bigla siyang nahimatay kanina. Ang pulso niya ay matatag at malakas. Regular ang ritmo. Hindi tama. Boss Jai, batay sa pulso. Ang puso ni Miss Aulay ay napakalusog. Wala siyang anumang problema sa lumang sakit na sinasabi mo. Siya mismo ang nagsabi sa akin na para iligtas ako, nahulog siya sa tubig at nasira ang puso at baga niya, kaya nagpapahinga siya sa loob ng maraming taon. Ang aking kaalaman at paghuhusga sa medisina ay hindi kailanman magkakamali. Ginagaranti ako sa aking 20 taong reputasyon bilang doktor na ang puso ni Miss Ahwell ay ganap na normal. Iljech, baka masyado lang akong mahina. Ang lumang sakit mo. Hindi ba't sinabi mong dahil yan sa pagliligtas mo sa akin? Ang ugat ng sakit. Naalala ko ng malinaw. Bago ako mawalan ng malay, malinaw kong nakita na mayroong tumalon para iligtas ako. Nang magising ako, sinabi rin sa akin ng mga tao sa ospital, ang babaeng sumagip sa akin ay nasa katabing silid, nagpapagaling. Dito po. Ang babaeng sumagip sa iyo ay nagpapahinga sa silid na ito. Alagang matapang siya. Nagtiis siya hanggang dumating ang ambulansya bago siya nawalan ng malay. Seg, salama. Hello. Mag-discharge na po kayo? Kayo mismo ay kalabas lang sa tubig. At may tubig pa sa baga ninyo. Hindi pa kayo ganap na gumagaling. Sigurado ba kayong gusto ninyong mag-discharge na ngayon? MM. Kung hindi ikaw ang sumagi sa akin. Sino? Sabihin mo sa akin, sino ang sumagip sa akin noon? Siyempre ako. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Sino pa ba ang iba? Si SQNG. Hindi ba? Ang tumalon sa tubig para iligtas ako.
ay si Ellen SQNG, tama ba? Nang magising ako noon, habang inaasikaso ang papeles sa ospital, nakita ko siyang nag-discharge. Nagkamali kang alaala, Iljeche. Napakapanghihina mo noon. Naghahalusinate ba ako? Hindi mo ako pwedeng parangalan. Dahil lang sa nangyari ngayon. Yung lugar na yun, ang liblib, bukod sa kanya na laging nag-alala sa akin. Sino pa ba ang agad makakapansin? Paano ko nakalimutan to, sa loob ng ganitong katagal? Ang tanga ko talaga. SQNG. Nung high school, nung nahulog ako sa tubig, yung walang kag-alinlangan, na tumalon para iligtas ako. Ikaw ba yun? Miss, yung batang lalaki na iniligtas mo, gising na ngayon, at stable na ang kondisyon niya. Pinaghirapan mo siyang hilahin sa pampang. At halos, ikaw pa ang malunod. Puntahan mo na siya. Hindi na kailangan. Basta alam kong okay siya. Panatag ng loob ko. Siya? Ayaw niyang habulin ng iba o makipaglapit sa kanya. Kaya ayoko na siyang abalahin. Ikaw talaga. Bakit? Bakit mo di sinabi sa akin? Ipaalam mo sa akin. Dahil lang sa akala ko si X-Blay ang nagligtas sa akin. Kaya ko siya pinagtiisan. Nang paulit-ulit sa mga taong ito, paulit-ulit kong naramdaman na may utang na loob ako sa kanya. Kung nalaman ko lang sana ito ng mas maaga. Hindi sana tayo magiging ganito ngayon. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Niloloko ka niya. Kaya pala dahil dito. Iba ang tingin mo kay X-Boy. Iba ang tingin mo sa kanya. At sobra mo siyang inaalagaan. JYNL. At iyang nagligtas sa iyo. Nagkamali ka pa. Nakakatawa ka talaga. Ellen SQNG, ano ang pinagsasabi mo? Ako ang nagligtas kay YNL. Siyempre ako. Huwag mong kalimutan. Noon, si Ilgej para sa akin. Siya mismo ang nagpakulong sa iyo. Sa puso niya, mananatili kang isang kriminal. Ano? Si Q, ang dakilang henyo, nakulong. Lahat ng naririto. Marahil ay narinig na ang tungkol sa G Corporation at ang nakakagulat na insidente ang pagbagsak nito noon. Ang mga empleyadong G Corporation ay gumawa ng mga irregularidad na nagdulot ng malaking pagkalugi sa ilang mahalagang kliyente. Halos magdulot itong sistematikong panganib sa proyekto. At siya ang direktang responsable na kinilala ang korte noon. Siya ang henyong dalaga na inyong hinahangaan. Kanina lang, si Elena Sequenji, nakulong siyang 3 taon, at kalalabas lang. Isang taong may ganitong makasaysayang dungis, ang Liang Corporation, ay naglakas loob. Nabigyan ng malaking responsibilidad. Naalala ko na, ganoon nga ang kaso, malaki ang ingay noon. Hindi ko akalain na siya pala. Miss Lin, totoo ba ang sinasabi ni Miss Chu? Nakulong ka nga ba? Pero, kung si Q ngayon, isang henyo na tulad niya, paano siya magkakamalin ganoon kababaw? O masasabi pa ngang, isang hangal na pagkakamali sa operasyon? Elena Sequenji, ikaw mismo ang magsabi. Nakulong ka ba o hindi? Maglakas loob ka bang tanggihan ito ng malakas? Sa harap ng lahat ng profesional at media dito? Miss Lin, pakisagot po ng direkta. Totoo po bang nakulong kayo ng 3 taon? Dahil sa economic crime. Bumalik kayo ng mayabang, nagpakilala bilang Q. Para ba itago ang inyong nakakahiyang criminal record at linisin ang inyong pangalan? Boss Layang, ang Layang Corporation. Alam na ba ninyo ito noon pa? At sadyang itinago at kinuko ang isang taong may criminal record para maging bahagi ng core technical team. Sa totoo lang, Hindi siya. Noong taong iyon, ang dapat managot, sa insidenteng iyon, ang dapat makulong, ay hindi si Ellen SQNG. Si X-Boy. JYNL, ano ang pinagsasabi mo? Hindi mo pwedeng sabihin. 3 taon na ang nakalipas. Ang butas sa core system ng G Corporation ay hindi talaga dahil sa pagkakamali sa operasyon ni Ellen SQNG. Kundi dahil kay X-Boy, nasabik magkakitang gilas, ay lumabag sa regulasyon, nilampasan ang security protocol, na nagdulot ng pagkawala ng maraming impormasyon ng kliyente, at nagdulot ng malaking pagkalugi sa ari-arian. Pagkatapos mangyari ang insidente, sinabi niya na ayaw niyang masira ang kanyang buhay. Nalito ako noon. Naawa ako, tinulungan ko siyang magsinungaling, at lahat ng responsibilidad ay ibinintang ko kay Ellen SQNG na walang kamalay-malay noon. Dahil doon, nagdusa siya ng 3 taon, na hindi naman para sa kanya. Hindi. YNL, sinabi mo, poprotektahan mo ako habang buhay. Hindi mo pwedeng sabihin. Pinrotektahan kita ng 3 taon. Ngunit dahil dito, pinabayaan ko. Asinaktan si SQNG ng 3 taon. Ayoko na. Hindi na pwedeng magkatuloy ang pagkakamaling ito. Magre-report ako sa pulis. At lahat ng ebidensya, ilalabas ko sa publiko. Handa rin akong
Panagutan ang aking maling testimonya noon, at harapin ang lahat ng legal na kahihinatnan. Diyos ko, nagpanggap lang pala siya. Hindi, Iljudge. Sabi mo poprotektahan mo ako habang buhay. Hindi mo to pwedeng gawin. Paano mo ako ipagkakanulo? Ang taong kinrotektahan ko, ng buong lakas, ay patuloy na nagsinungaling, sa akin ng isang malaking kasinungalingan. Dahil dito, nasaktan ko, ang taong kinakadapa, protektahan at tahalagahan. Ex-boy. Ang dramang ito na, pinagsamahan nating dalawa, ay dapat nang matapos dito. JYNL, ex-boy, nakakuha kami ng report. Kayo raw dalawa ay sangkot. Sa kaso ng ekonomiya ng G Corporation 3 taon na ang nakakaraan. Kabilang dito ang maling testimonya, malisyosong pag-akusa, at pagtatago ng kriminal, malubhang krimen. Mangyaring makipagtulungan po kayo sa amin kaagad, at bumalik sa estasyon, para imbestigahan. Hindi, huwag niyo akong arestuhin. Wynel, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Bukod pa rito, ex-boy, kayo, ay suspect sa isang kaso, ang tangkang pagpatay. Ang insidente kung saan si MSLN SAQNG ay sinaksa kamakailan. Ay ikaw ang nasa likod, ikaw ang umupa ng salarin. Ang pag-atake na iyon. Ikaw pala ang nagplano. Paano ka naging ganoon kasama? Hindi. Wala akong iniwan. Na anumang ebidensya. Paano nila nalaman? Ex-boy, ang hustisya ay hindi natutulog. Ang kasamaan na ginawa mo ay babalik sa iyo sa huli. Hindi. Elena Sequenji, kasalanan mo yan. Kung wala ka, Iljudge, dapat matagal na kaming kasal. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana mangyayari ito. Kung namatay ka na lang sana noon, babalik sana sa dati ang lahat. Si Iljudge ay mamahalin ako habang buhay. Tama na. Ex-boy. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko kailanman minahal. Ikaw ang patuloy na niloloko ako, sa pagliligtas mo sa akin. Ang relasyon natin, mula simula hanggang dulo, ay isang malaking biro. Nagsisinungaling ka. Niloloko mo ako. Ang mas nakakatawa pa, dapat ay pinoprotektahan ko si SAQNG, pero nadadamay siya dahil sa akin ng matagal. Buong puso akong makikipagtulungan sa pulisya. Ang lahat ng kaugnay na ebidensya ay ibibigay ng aking abogado sa pulisya mamaya. Elena Sequenji, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganto. Hindi kita palalampasin. SAQNG, patawad, alam kong. Ang paghingi ng tawad na ito, huli na ang lahat, masyadong maliit, hindi nito kayang bayaran ang lahat ng paghihirap mo sa loob ng 3 taon. Kahit 1% lang. JYNL, mula ngayon, magkaiba na tayong landas. Magpahinga ka muna. Bagong timpla ito. Ang paborito mong mocha. Ang Yi Project ay natapos ng 2 buwan ng mas maaga sa inaasahan. Ang Board of Directors ay nakita ang midterm report at lubos na humanga. SAQNG, palagi kang nakakapagbigay ng sorpresa. Paulit-ulit, paulit-ulit. Ikaw ang nagbigay sa akin ng sapat na tiwala. At walang pag-alinlang ang suporta. At ito, ang entabladong ito kung saan ako malayang makakakilos. Dito. Naramdaman kong, totoong nabubuhay ako. Bawat hininga. Bawat bagay na ginagawa ko, ay puno ng kahulugan at halaga. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero ang paghawak sa pagkakataong yon ay mas mahusay kaysa sa inaakala ng sinuman. Iyan ay dahil sa sarili mo. SAQNG. Palagi akong naniniwala na kaya mo. Mas malakas ka kaysa sa inisip mo. Kuya MN, naalala mo pa ba ang gabing yon? Ang singsing na ito na ibinigay mo sa akin? SAQNG. Nitong mga nakaraang araw, marami akong napagtanto. Kalilimutan ko ang nakaraan. At malinaw kong nakikita ang kinabukasan. Sa wakas, lubos kong naunawaan kung ano talaga ang gusto ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas at tapang para magsimulang muli. At ipinaunawa mo rin sa akin na ang pag-ibig ay hindi dapat at hindi na muling magiging ang buong kahulugan ng aking buhay. Kuya MN, nakatanggap akong admission letter mula sa Parsons, isang nangungunang universidad. Sa susunod na buwan, pupunta na ako sa New York. Kailangan mo ba talagang umalis? Wala na ba talagang pag-asa para sa ating dalawa? Kuya MN,
Isa ka sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pero may mga landas. Sa huli, kailangan kong mag-isa. Ayoko maging sunod-sunuran kanino man. Kahit pa sa isang maganda at maliwanag na kinabukasan. Gusto kong pumunta sa mas malawak na mundo. Para maging tunay na malaya at independenteng. LNSAQNG. Sej. Lumipad ka. Nandito lang ako. Maghihintay sa'yo. Gaano man katagal. Laging may pwesto para sa'yo sa Liang Corporation. Naniniwala ako na magiging mas mabuti ka. At mas mabait na. LNSAQNG. Salamat. Kuya MN. Ang pag-ibig ay hindi kailanman ang huling obra. Ang pangarap ang siyang. Ngayon, sa wakas natuto na ako na hawakan ang aking kinabukasan nang mahigpit sa aking mga kamay. Hindi na ako titigil para kanino man. Hindi na ako maliligaw para kanino man. Ako si Q. Ako si LNSAQNG. Ang aking mundo ay nagsisimula. Alang.